So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, another phone comparison na naman tayo. And this time, i-compare natin yung sister company, Xiaomi Redmi Note 14 versus the Poco M7 Pro. Ano kaya magandang i-purchase? Lalo na hindi po sila nagkakalayo ng price. Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So mga ka-J-Vlog, another phone comparison na naman tayo, and this time Xiaomi Redmi Note 14 and versus the Poco M7 Pro. Marami rin syempre nagde-decide between dito sa dalawang smartphone na to, lalo na same company naman sila or sister company naman ng Xiaomi and Poco. Pareho sila nag-share din ng operating system na HyperOS. So dito nga sa video na to, tatalakayin natin ano ba ang difference nila sa isa't isa, ano bang best option since 4G versus 5G po ito. At yun nga, kasi mga ka-J-Vlog, minsan kasi ang SRP ng Poco M7 Pro is mas mababa sa online. So yun nga, usapang presyo muna tayo mga ka-J-Vlog between the Poco M7 Pro and the Xiaomi Redmi Note 14 4G. So yung Poco M7 Pro, 10,999 for 8GB 256 at 11,999 for the 12GB 256. Compare sa Xiaomi Redmi Note 14, ang 8GB 128 niya is 8,999. Tapos 8GB 256 is 9,999 pesos. So yun nga, kung tutusin, 2,000 piso ang kanilang price difference. Very crucial syempre sa ating phone comparison. Napakaliit lang naman ng few thousand of pesos. Tapos yun, malayo na minsan yung specs sila kasi 4G versus 5G. Pero again, kung bibili kayo netong Xiaomi Redmi Note 14 at Poco M7 Pro, nandito yung view product. Makikita nyo sa gilid ng ating video dyan, view product. O i-click nyo muna yung video para makita nyo yung view product, para ma-redirect kayo sa below SRP na Xiaomi Redmi Note 14 at Poco M7 Pro. Diyan na lang kayo bibili sa ating link. Pero yun nga, i-share ko sa inyo yung kanilang SRP. The Poco 7 Pro is below SRP nga sa online, kaya click nyo na lang yung link dito sa gilid ng ating video. So yun nga, or nasa description box yung link, dalawa naman yung link natin. Yung 8GB 256, yung 8GB 256, 9,999 pesos or almost 10,000 compare sa kanyang SRP na almost 11,000 pesos. Same din sa 12GB 256, biruin mo 10,500 na lang po mga ka-J-Vlog, with voucher na po yun. So super duper affordable siya compare sa kanyang SRP. Syempre SRP, there's a possibility yan po yung makuha nyong price sa mall. Tapos sa online, ito po yung makuha nyo mas mababa. So yung 8GB 256 ng Xiaomi Redmi Note 14, 9,800 or mababa lang siya ng few hundred of pesos sa online. Pero meron tayong 8GB 128 na 8,000. So mas mababa rin kung i-compare mo. Almost 1,000 plus lang ang difference ng Poco M7 Pro at Xiaomi Redmi Note 14 sa online. Kaya again, i-click nyo na po yung view product natin dito para maka-purchase na kayo ng murang Xiaomi Redmi Note 14 at Poco M7 Pro. So yun nga, dito sa ating full video or phone comparison, titingnan natin ano bang best sa inyo. Magpo 4G ba kayo or magpo 5G, tapos ganyan lang ang kanilang price difference. Mga ka-J-Vlog, gusto ko share sa inyo yung yung advantages sila sa isa't isa. First, dito muna tayo sa display perspective. So when it comes sa display ng Poco M7 Pro at Xiaomi Redmi Note 14 4G, wala po silang pinagkaiba ng gaano. Same sila ng screen size sa 6.67 inches, same na resolution ng Full HD Plus 1080p, same din na 120Hz screen refresh rate, same din na AMOLED display. So pagdating sa display, wala pong pinagkaiba naman to. Both maganda yung display ng Poco M7 Pro at Xiaomi Redmi Note 14 4G. Next, operating system, same din, ganun din, pareho silang naka HyperOS, and there's a possibility nga na out of the box kasi itong dalawang smartphone na to ay naka Android 14, pero syempre there's a possibility, I think the Xiaomi Redmi Note 14 is meron ng Android 15. Poco M7 nung ni-review natin naka Android 14 pa rin siya, pero I think meron din siyang update sa Android 15. So same din ang operating system, Android 15 with HyperOS 2. Kaya no difference at all. Sa chipset, so sa chipset talaga magkakatalo ang Poco M7 Pro at of course the Xiaomi Redmi Note 14. Mataas na 4G chipset ang nilagay nila dito, the MediaTek Helio G99 Ultra, compare sa Poco M7 Pro na naka MediaTek Dimensity 7025 Ultra. When it comes sa clock speed, di sila nagkakalayo. 2.5 GHz tayo sa Poco M7 Pro, 2.2 GHz tayo sa Xiaomi Redmi Note 14. So walang
ganong pinagkaiba when it comes sa, so walang ganong kalayong pinagkaiba naman sa clock speed. Konti lang ang lamang ni Poco M7 Pro. Syempre, ang main na priority natin or top priority ng Poco M7 Pro is 5G capability compare sa Xiaomi Redmi Note 14 na 4G siya. Pero again, yung mga ibang consumers nagiging skeptical when it comes sa GPU ng Poco M7 Pro dahil IMG BXM siya compare sa Xiaomi Redmi Note 14 na subok na chipset, subok na GPU na Mali G57. So GPU, siguro I'll prefer the G57 na GPU ng Xiaomi. And don't worry, both smartphones ay na-try ko na for gaming. Mareho naman silang okay, maganda naman ang performance sila. Again, when it comes sa mas magandang GPU, for me, mas maraming ipi-prefer ang Mali G57 GPU compare sa IMG BXM. Pero yun nga, advantage ng Poco M7 Pro, 5G capability chipset. Sa Xiaomi naman is yung GPU niya. Next camera, dito tayo magkakatalo sa camera. Ang Xiaomi Redmi Note 14 series kasi, main focus nila is camera performance. So, biruin mo for its price tag na 7,000 pesos, 108 megapixel, compare sa Poco M7 Pro na 50 megapixel. So, pero again, when it comes sa camera performance, maganda naman yung ma-offer ng Poco M7 Pro. To be honest, even though 50 megapixel siya. So, hindi naman po nagdedepende sa taas ng megapixel porket na 108 megapixel ang Xiaomi, dun tayo. So, pareho maganda ang photo quality nila. Nandun na tayo. Pero yun nga, triple rear camera setup ang Xiaomi Redmi Note 14. Yung Poco M7 Pro dual rear camera na yung secondary camera niya is useless. Dito kasi sa Xiaomi Redmi Note 14, yes, yung secondary camera niya is useless. Pero yung pangatlo is useful, which is macro lens. So yun, mas lamang si Xiaomi when it comes sa camera dito sa Poco M7 Pro. Even though yung mga iba namang consumers hindi naman gaano ginagamit ang macro lens or hindi sila big deal. Pero camera specification, syempre, mas lamang pa rin ang Xiaomi Redmi Note 14 4G. And don't worry, when it comes sa front-facing camera, pareho lang naman sila na 32 megapixel. RAM at ROM mga ka-J-Vlog, syempre, I'll go for the Poco M7 Pro dahil ang minimum storage na ma-offer niya is 256. Compare sa Xiaomi Redmi Note 14 is 128GB. And on top of the line na pwede natin makuha sa Poco M7 Pro is 12GB. Compare sa Xiaomi Redmi Note 14 is 8GB lang talaga. Nag-iiba ang presyo ng Xiaomi sa storage. Nag-iiba ang presyo ng Poco sa RAM at storage. So, syempre, dun tayo sa mas lamang ang RAM at internal storage, even though few thousand of pesos ang kanilang difference, marami pa rin ang consumers ang main of focus is yung RAM. 12GB of RAM for a price tag na below 10,000 pesos is napakagandang deal yan mga ka-J-Vlog. So, lamang po ang Poco M7 Pro sa RAM at ROM. Next, speakers pareho silang malakas naman and parehong dual steer speakers, wala naman tayong any problem about dyan. Same din sila na dual biometrics face unlock at in-display fingerprint scanner. Pagdating sa battery, nakakatawa talaga. Meron talaga silang advantages sa isa't isa. Ito, battery ng Poco M7 Pro. So, 5,110 mAh with 45W fast charging, is napakabilis. Dito tayo sa Xiaomi Redmi Note 14. Mataas yung battery niya. 5,500 mAh na removable battery with 33W fast charging. So nakita nyo, mas mataas ang fast charging rate ng Poco pero mas mababa ang battery niya sa Xiaomi, di ba? So mas mataas ang battery ng Xiaomi pero mas mataas ang charging rate ng Poco. Mayroon talaga sila advantages sa isa't isa. Pero don't get me wrong, yung fast charging rate na nilagay ng Xiaomi which is 33W is the best minimum na namukuha natin for its price tag na 7,000 pesos. Sa Poco M7 Pro, very good deal na binigyan nila ito ng 45W fast charging rate na isa ring the best na rin na option to get when it comes sa ganitong price tag na nasa nasa lower mid-range siya for its SRP. Pero pag nakuha natin siya ng below SRP sa online, entry level, i-consider natin siyang entry level. Again, i-consider natin ang isang smartphone when it comes sa presyo niya rin online at presyo niya SRP. So yun nga, ang Poco M7 Pro entry to lower mid-range segment siya based sa kanyang price point. Sa Xiaomi Redmi Note 14, talagang entry level siya kumbaga. So again, battery, I'll go for the Xiaomi Redmi Note 14 fast charging rate. I'll go for the Poco M7 Pro. Pero don't get me wrong, makunat din ang battery ng Poco M7 Pro. Na-try natin yan sa mga ibang games at ang ganda ng battery performance. So plus points,
yung kanyang charging rate of 45 watt fast charging. Design, to be honest mga ka-J-Vlog, sa design mga ka-J-Vlog, to be honest, wala silang ganun din pinagkaiba. Kung titingnan yung camera module nila, sa Poco M7 Pro, nawala lang isang bilog niya dun sa right side. Kasi di ba sa Xiaomi, camera module dalawa tapos nasa gilid isa. Kasi since dual camera ang Poco M7, yun lang nawala. Very identical din naman sila, pero very identical sila when it comes sa back cover. Pareho rin naman silang matte finish overall ang kanilang back, polycarbonate and polycarbonate frame. Pero again mga ka-J-Vlog, magkakatalot. Pero again mga ka-J-Vlog, both smartphone ay meron din namang outstanding design for its price tag na entry-level segment. So yun po ang ating phone comparison between the Poco M7 Pro and the Xiaomi Redmi Note 14. So hopefully, nakatulong po itong mga sinabi ko sa inyo sa buying decision nyo when it comes to the smartphone na to. And nakakatuwa na marami rin naman silang similarities. Kung interested nga kayo sa Poco M7 Pro and the Xiaomi Redmi Note 14, i-click nyo na po dito sa gilid ng ating video yung view products para ma-redirect kayo sa below SRP ng mga smartphones na yan. Then mga ka-J-Vlog, ang pinaka-main question, Lods, ano bang pipiliin mo? Poco M7 Pro ba or Xiaomi Redmi Note 14 4G? For me, ano talaga, ang hirap mamili kasi sobrang lapit nung kanilang presyo at meron silang advantages sa isa't isa. Eto kung isa kayong consumer na gusto nyo talaga ng future proof, syempre I'll go for the Poco M7 Pro. 5G na siya. In the next few years, syempre, magiging dominant ng 5G even sa mga provinces. Metro Manila, dominant ng 5G. Sa provinces, dominant pa rin ang 4G. Kaya kung sa, ano pa naman kayo, sa province, kaya kung gusto nyo naman, hindi naman big deal ang 4G and 5G, syempre marami magkukonsider ng Xiaomi Redmi Note 14. And Xiaomi Redmi Note 14, nakadesign nga yan for camera performance. Yan din ang tagline ni Xiaomi when it comes sa Note 14 series, sila yung AI camera nila. Sa Poco M7 Pro, ang target nila dito is siguro mga budget gaming device, budget gaming or all-rounder na mga consumers. So yun nga, kung gusto nyo ng isang smartphone na merong 5G connectivity, okay rin for gaming ang chipset niya, na-try na natin yan for game test. Mataas ang charging rate, makunat ng battery, and of course gorgeous display, at merong better option ng RAM at ROM, I'll go for the Poco M7 Pro. Kung isa kayong consumer na big deal naman, kung isa kayong consumer na talagang price point ang inyong tinitignan, few thousand of pesos nga kanilang difference, so mas affordable ang Xiaomi Redmi Note 14, mas better ang kanyang battery, mas makunat ng konti na 5,500 mAh, mas okay yung camera specification niya dahil meron siyang macro lens and meron din siyang AI, at yun nga, maganda rin ang display. So yun mga ka-J-Vlog, again nasa preference yun na rin yan, pero kung ako tatanungin, Lods, ano bang bibilin mo? Magpo-Poco M7 Pro ka ba or Xiaomi Redmi Note 14? For me mga ka-J-Vlog, I'll go for the Poco M7 Pro. Few thousand of pesos lang naman ang inyong dadagdag. Meron na kayong 5G na smartphone and plenty of RAM at plenty of storage sa below 10,000 pesos na device. So yun, hopefully nakatulong ito sa mga sinabi ko sa inyo, pero don't get me wrong, maganda rin ang Xiaomi Redmi Note 14. Meron din ako niyan, binigay ko sa father ko, sobrang na-enjoy niya yan at napaka-snappy. Both smartphone ay pwede rin for gaming, both smartphone napakaganda ng display, kaya wala ka naman kayong mapoproblema kung yan ang inyong forte, di ba, yung gaming at watching movies. Panigurado may enjoy nyo naman both dito sa Poco M7 Pro and the Xiaomi Redmi Note 14. So again, kung interested kayo dito sa dalawang smartphone na to, nandito po yung link nila, view products, or nasa description box. Click nyo na yan para ma-redirect kayo sa mura, bagsak presyo na Xiaomi Redmi Note 14 at Poco M7 Pro.